Guys, I need this night to be perfect. Naibigay na sa inyo ng team leader ninyo ang complete instructions. Kaya't inaasahan ko na magagawa niyo ang umayos ang trabaho niyo. Nakangiting sabi ni Jeremiah habang nasa harap ng mga staff, table servers at photographers. Ang swerte naman ng nobya ni Sir. Sobrang pinagandahan niya ng proposal na to. Napakagwapo ni Sir. At mukhang mabait pa. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyang nobyo? Kinikilig na bulong ni Jessica kay Ana, ang kanyang best friend. At kasamang server sa catering na iyon. Kumuha sa Jeremiah ng caterers at mga staff para sa proposal kay Doris, ang nobya niya sa loob ng 7 taon. Ang totoo, matagal na niyang gustong pakasalan si Doris pero palagi itong tumatanggi. Madami pa daw itong gustong gawin sa buhay nito. Gusto pa daw nitong marating ang rurok ng tagumpay bago lumagay sa tahimik pero naiinip na si Jeremiah. At iniisip niya na baka kapag ginulat niya ito sa isang proposal ay baka pumayag na ito. Maganda, matalino at mayaman si Doris. Galing ito sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Lumaki itong competitive at business-minded kaya naman minsan ay pakiramdam ni Jeremiah na aksesorya lamang siya sa buhay nito. We got you, sir. Kami na pong bahala. At sisiguraduhin po namin na magiging masaya at memorable ang araw na ito para sa inyo. Ani Marga, ang may-ari ng catering service at events coordinator na rin. Isang magandang venue na nasa rooftop ng mamahaling hotel ang pagdarausan ng proposal. Pinaganda nila ang lugar. Dinekorasyon na ng mga bulaklak at mga mamahaling lamesa at eleganteng mga upuan. Salamat sa inyo. Hindi nyo na itatanong ay mahal na mahal kong nobya ko. I can't wait to be her husband. Kinakabahan ako kung tatanggapin niya ba ang aking proposal. Kabadong sabi ni Jeremiah. Sure yan, sir. Sino ba naman po ang tatanggi sa proposal nyo? Pero kung sakaling tumanggi siya, sir, andito lang naman po ako. Biro ni Jessica at natawa naman si Jeremiah. Salamat at napatawa mo ko, miss. I really needed that at kanina pa akong kabadong-kabado. Good luck po, sir. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga bisita ni Jeremiah. Inibita niya ang mga kaibigan nilang mga nobyo, pati na rin ang kanyang mga kamag-anak. Sa hinaba-haba ng kanilang relasyon, ay hindi maipakilala ni Doris kay Jeremiah ang kanyang mga kamag-anak, kaya't wala na isa sa mga ito ang naimbitahan. Kabadong-kabado na si Jeremiah. Panay-usal niya ng panalangin na sana ay tanggapin ni Doris ang kanyang proposal. Sa gilid ng venue ay may isang maliit na kwarto kung saan naghahanda ang mga staff. Doon din nakalagay ang mga pagkain at drinks na ihahain pagkatapos ng proposal. Sa gitna dapat papasok si Doris at saka ito lalapitan ni Jeremiah. Dadalhin niya sa harap ng mga panauhin ng dalaga at saka niya sasabihin ang inihandang speech bago siya luluhod at pagkatapos ay bubuksan niya ang maliit na kahon ng singsing. Tatanungin niya si Doris ng, "Will you marry me?" Pero sa kasamaang palad ay hindi nangyari ang mga plano niya. Dumiretso sa maliit na kwartong iyon si Doris. Ano nangyari dito? Papasok na sana ako ng venue pero nakita ko lahat ng kamag-anak mo at mga kaibigan natin. Ano bang meron, Jeremiah? Iritang tanong ni Doris. Bakit ka nandito? Doon tayo sa mga bisita. Sabi ni Jeremiah. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at hihilain na sana papunta sa mga bisita pero kumawala ito sa pagkakahawak niya. No, wait. Are you proposing? Gulat na tanong ni Doris. Well, yeah. Sorpresa dapat yun pero dito ka nagpunta imbes na sa venue. By the way, ito mga bulaklak para sa'yo. Nakangiting sabi ni Jeremiah. Halatang napilitan lamang si Doris na abuti ng mga bulaklak na iyon. Oh my gosh, Jeremiah. Alam mo, ayoko pa magpakasal. Sinabi ko naman sa'yo hindi pa ako handa, hindi ba? Ano to? Ambush proposal? Yung mapapasagot ako ng yes kasi nasa harap na tayo ng maraming tao? Inis na sabi ni Doris. Di naman sa ganun, Doris. Mahal na mahal kita at gusto na kitang pakasalan. Gusto ko na bumuo ng pamilya. Gusto ko na magkaanak tayo. Hindi ko naman inaakala na ganyan pa ang magiging reaksyon mo. Hindi mo ba ako mahal? Puno ng sama ng loob ang bawat katagan ni Jeremiah. Mahal kita. Dati, mahinang sabi ni Doris. What? Agad pinanghinaan ng loob si Jeremiah. Dama niya na pati ang mga tuhod niya na nanghina na. Hindi na ako masaya, Jeremiah. Hindi ako magpapakasal sa'yo para lang sirain ang mga buhay natin.
Dahil hindi naman talaga itong gusto ko. Hindi ako satisfied sa'yo. Madamdaming, sabi ni Doris. 7 years. Sasayangin mo na ba lahat ng mga to? I'm sorry, Jeremiah. Hindi na ako masaya at hindi na kita mahal. Kailan pa? Matagal na. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit pinatagal mo pa ng 7 years? I tried. Ilang beses kong sinubukang sabihin sa'yo. Pero pinipilit mo lang akong ayusin ang lahat. Pinipilit mong ayusin ang nararamdaman ko pero hindi naman pwede yun. Plus, hindi ka magaling sa kama. Pero bakit? Ginawa ko naman ng lahat. Minahal at inalagaan naman kita. Sinunod ko naman lahat ng gusto mo. Yes, minahal at inalagaan mo ko. But all for the wrong reasons. Alam kong ginawa mong lahat para maging mabuti sa paningin ng mga magulang mo. He just wanted to please them. In a way, ay ginamit mo lang din ako. Gusto mo lang ipakita sa kanila na nagkaroon ka ng strong, independent woman na nobya na tulad ko na galing din sa magandang pamilya. Aminado naman ako na gusto ko maging mabuti sa paningin nila, ng pamilya ko. Pero mahal din kita, Doris. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Tila nagmamakaawang sabi ng binata. I'm sorry, Jeremiah. Maiksing sabi ni Doris at ibinalik nito kay Jeremiah ang bouquet ng bulaklak at ninabot niya. Patakbong umalis ng venue si Doris. Naiwang tulala si Jeremiah. Nanahimik ito ng ilang sandali at nang tila natauhan ay nagsimula na itong magpanik. Oh my gosh, ano na lang sasabihin ng aking mga kamag-anak at ng mga kaibigan ko? This is a disaster. Mapapaya ako sa lahat at pagtatawanan ako nasa social media. May mga vloggers at influencers pa naman akong inimbitahan dito. Malakas na sabi ni Jeremiah at bigla namang lumapit si Jessica sa binata. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalangang tanong ni Jessica. How can I be okay? Nag-walk out ng babaeng mapuproposan ko sana. Iritang sagot ng binata. Okay lang yan, sir. Baka hindi talaga siya para sa'yo. I'm sure marami pang ibang magkakagusto sa'yo. Yeah. Pero nandito lahat ng bisita. Mapapaya ako. Yun pa talagang iniisip mo, sir. Hindi yung iniwan ka ng nobya mo. Anyway, ganito na lang po, sir. May magpapanggap na lang ako na bagong nobya mo tapos makalipas itong araw na to, sabihin mo na lamang na nagiwalay na tayo. Iniwan mo ko, mga ganun. Mukhang magandang ideya yan pero magpapanggap ko na ganyan ang suit mo. Parang wala naman natang naniniwala kapag ganyan ang itsura mo. Huwag kang ma-offend pero nakita mo naman siguro yung paano mag-ayos si Doris, hindi ba? O nga no, alam ko na. Andyan po yung gown na ibinalik sa amin ng isang guest. Tapos na kasi yung event niya. Yun na lang susutin ko. Bigyan mo lang ako ng mga 20 minutes at handa na ako. Pili ang sabi ni Jessica. Make it 5 minutes. Maiksing sabi ni Jeremiah. Ay, ang taray. Kahit 10 minutes man lang, ang hirap kayong magbihis. Tumatawang sabi pa ni Jessica. O siya, hurry up. Patakbong umalis si Jessica para magbihis at maglagay ng kaunting makeup habang pabalik-balik ang lakad ni Jeremiah at kabadong-kabado na. Batid kasi niyang naiinip na ang mga bisita at natatakot siyang makahalata ang mga ito na may problema sila. Nang bumalik si Jessica ay halos matulala si Jeremiah. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nakasuot na ito ng itim na slacks, puting long sleeves at itim na apron. Nakapusod pa ang buhok nito. Ito ang uniforme nila sa catering service pero ngayon ay nakasuot si Jessica ng mahabang cocktail dress. Naka-stiletto at nakalugay ang buhok nito na kulot mula sa pagkapusod. Nilagyan din ito ng powder, blush on at matte lipstick. Kasama kasi nila ang makeup artist nila na sanay sa madali ang paglalagay ng makeup kaya naman kahit gahol ay napaganda nito ang nangusto si Jessica. Anong magic yan? Jeremiah blurted out. Magic ka dyan, sir. Ako lang to. Tara na po at mukhang hinip na yung mga bisita nyo. Kinikilig na sabi ni Jessica. Inilahad ni Jeremiah ang kanyang palad at inabot naman iyon ni Jessica nang nakangiti. Oh sir, ang lagkit ng tingin mo sa akin Baka may love ka niyan. Medyo excited ka din ano? Tara na, and let's get this over and done with. Masungit na sabi ni Jeremiah. Naglakad ang dalawa papunta sa harap ng mga bisita. Habang naglalakad sila, ay ramdam nila ang pagbubulungan ng mga bisita. Karamihan kasi sa mga bisita ay alam na si Doris ang nobya niya at nagtataka ang mga ito kung sino ang misteryosang babae na nakahawak sa kamay niya. Nang makarating sila sa harap ng mga bisita ay nagsimula ng magsalita si Jeremiah. Magandang araw sa inyong lahat.
At salamat sa pagdalo. Espesyal sa akin ang araw na to dahil nais ko ipakilala sa inyo ang babaeng nais kong makasama sa habang buhay. Nagbulungan at nagtaka naman ang mga taong sa harap nila. Alam kong nagtataka kayo pero maraming nangyari at respetuhin nyo na lamang ang desisyon namin ng aking nobya. Everyone, I'd like to introduce Jessica. Siya ang babaeng pakakasalan ko. Dire-diretsyong sabi ni Jeremiah at nagawa pa niyang itago ang kaba na nararamdaman niya. Jeremiah went down on one knee. Itinaas niya ang isang kahon at binuksan iyon. Will you marry me and make me the happiest man in this world, Jessica? Nagkunwari pang masaya at naluluha si Jessica. Itinakip niya sa kanyang mga pisngi ang dalawa niyang mga kamay na tila ba nagulat pa. Yes, mahal na mahal din kita at hindi ko na nakikita ang sarili ko na hindi ka kasama. Ikaw gusto kong makita tuwing gigising ako sa umaga. Pakakasalan kita, Jeremiah. Bagamat naguguluhan at nabiglang mga bisita ay mas pinili nilang maging masaya para kay Jeremiah. Ang totoo pa nga, ayaw ng ibang kaibigan nila kay Doris. Pakaramdam daw nila ay niluloko nito si Jeremiah at ang iba naman ay sa kanila na nag-iisip na hindi naman seryoso ang dalaga sa kanilang relasyon. Ang iba nga ay natuwa pa na ibang babae ang pakakasalan niya. Tumayo si Jeremiah at nagyakap silang dalawa. Nagpalakpakan ng mga bisita. Lumapit sila Jessica at Jeremiah sa lamesa ng mga magulang at kapatid ng binata. Tuwang-tuwang mga ito. Congrats, iho. Masaya kami para sa iyo. Napakaganda ng iyong future bride. Pagkasabi nito ay niyakap ni Doña Maria ang kanyang anak at si Jessica. Thank you, Mama. I'm glad na masaya kayo para sa akin. Kahit na medyo nakakagulat ang nangyari. Kabadong sabi ni Jeremiah. It's okay, iho. Masaya kami sa kung saan ka masaya. Maupo kayo. Iha, dito ka sa tabi ko at gusto kitang mas makilala pa. Magiliw na sabi ng matanda at lalo namang kinabahan si Jessica. Wala kasing anak na babae si Doña Maria. 5 lalaki ang anak niya at matagal na niyang gustong magkaroon ng anak na babae. Umaasa lamang siya sa magiging apo niya pero binata pa ang lahat ng mga anak niya at ayaw pang magsiasawa. Nang nakaupo na si Jessica sa tabi ng matanda ay nagsimula na itong magtanong sa kanya. Iha, asa na bang mga magulang mo? Tanong ng Donya. Wala na akong mga magulang. Ulila na ho ako. Sa katunayan nga ho ay, sasabihin na sana ni Jessica na sa ampunan siya lumaki. Nadala siya sa magandang pakitungo ng matanda at nakalimutan niya ang pagpapanggap niya. Mabuti na lamang ay sumbat si Jeremiah sa usapan. Lumaki siyang independent, Mama. Kaya nga, kinaya niyang itaguyod ang mga negosyong iniwan ng mga magulang niya. I'm sorry to hear about your parents, Iha. Huwag ka mag-alala, magiging nanay mo rin ako kapag ikinasal na kayo ng anak ko. Hindi ka na mag-iisa at magiging parte ka na ng pamilya namin. Madamdaming sabi ni Doña Maria. May kung anong kumurot naman sa puso ni Jessica. Masarap lang na marinig na magiging parte siya ng isang pamilya. Lumaki siyang mag-isa at palagi siyang naiinggit sa mga tao na may pamilya. Salamat po, tita. Totoo po yung sabi ni Jeremiah na itaguyod ko pong mag-isa ang aking sarili. Ano bang negosyo mo, Iha? Usisa ng matanda. Catering po. Natatarantang sabi ni Jessica. Masyado lang humble ang future wife ko, Mama. Ang totoo niyan, may chain of restaurant sila pero may catering service din sila. Meron din silang accounting firm. Masipag talaga itong si Jessica, Mama. Kandabulol pa si Jeremiah sa pag-iimbento ng kwento sa kanyang mama. Tama po yun, tita. Segundo naman ni Jessica. Impressive, Iha. Bilib ako sa mga katulad mo na kayang itaguyod ang sarili. At least, alam kong hindi mo pagsasamantalahan ng aking anak. Hindi siya makakawawa sa'yo. Boto ko sa'yo. Masayang sabi ni Doña Maria. Tama yan, Iha. Boto kami sa'yo para sa anak namin. Nakangiting sabi naman ng ama ni Jeremiah na si Don Jose. Naging masaya ang kanilang salo-salo. Ilang beses ding nahuli ni Jessica na sumusulyap sa kanyang binata at talaga namang kinikilig siya dahil nga malaki ang crush niya dito. Nang makaalis na mga bisita at mga kamag-anak ni Jeremiah ay naupo siya sa isang lamesa at hinihintay niyang makapagbihis na si Jessica. Naisa na niya itong kausapin. Maya-maya pa ay dumating na si Jessica. Oh, sir, bakit nandito ka pa po? Gulat na tanong ni Jessica dahil inakala niyang nakauwi na rin ang binata. Nihintay talaga kita.
Gusto ko lang magpasalamat sa tulong mo kanina. Wala po yun, sir. Masaya ako makatulong pero nakatulong nga ba talaga ako? Anong ibig mo sabihin? Hindi ba mas magulo yung pinasok mo? Hindi ba mas madali kung inamin mo na lang na sa kanilang yung totoo? Sabi nga nila, the truth will see you free. Natawa naman si Jeremiah. The truth will set you free, hindi see you free. Pareho lang yun, sir. Halakhak ni Jessica. Pero seryoso na, bakit mo niisip na mas okay kung aminin ko na sa kanilang nangyari? Nakakaya-kaya yun. Parang napakalusoy naman ang dating ko nun. Naisip ko lang mas madali kasi kung may kadamay ka sa nangyari. Mas maluwag sa loob kung may makakausap ka at mapapaglabasan ng sama ng loob sa nangyari. Okay na yun. Ayokong bumaba ang tingin nila sa akin. Kapag nalaman nila na iniwan ako ng girlfriend ko, sa mismong araw na magpupropose sana ako sa kanya. Pero ano plano mo? Hanggang kailan mo itatago sa kanilang totoong nangyari? Palilipasin ko na siguro kahit mga 1 o 2 buwan. Tapos sasabihin ko na iniwan kita. At na-fall out of love ako sa'yo. At least walang magagalit sa'yo, di ba? Fall out of love? May ganun pa? Hindi ba't fall in love dapat? I guess meron. Yun ang sinabi ni Doris kanina. Nagising na lamang siya sa isang araw na wala na siyang nararamdaman para sa akin. Pakaramdam ka daw kasi niya na ginagamit ko lang siya at di ko talaga siya mahal. Ako na nga yung iniwan. Ako pa talaga yung pinalabas na masama. Ouch! Sakit naman nun. Sakit talaga. Nakakatrauma. Baka mamaya tumanda na lang akong binata dito. Wag naman. Ang saya kaya magmahal. At saka sayang naman ang jeans mo, sir. Ang gwapo mo pa naman. Aba, hopeless romantic ka pala. Ikaw ba? In love ka ba si nobyo mo? Wala akong nobyo. As in, NBSB ako. What's NBSB? No boyfriend since birth. Seriously? Parang hirap naman na paniwalaan yan. Sa ganda mong yan, wala ka ba nagiging nobyo? Baka naman sobrang pihikan mo. Sus? Naobliga ka lang ata na sabihan ako ng maganda kasi sinabihan kita ng gwapo. Biro pa ng dalaga. Hindi no. Anyway, hindi naman sa pihikan. May nanliligaw din naman sa akin kahit papano pero hindi pa talaga dumadating yung the one ko eh. Paano ba naman malalaman kung sino yung dawan mo? Ang sabi sa akin ng tatay ko nung nabubuhay pa siya, nalaman niya daw ng nanay ko ang the one niya dahil nung una daw silang nakita ay parang tumigil daw yung mundo niya. Parang nawala daw lahat ng tao at sila lang ni nanay ang nandun. Drama naman nun. I don't think that's true. Eh di wag kang maniwala. Basta ako naniniwala ako sa tatay ko at naniniwala ako na may darating para sa akin. Baka na traffic lang o baka naman hindi pa pinapanganak. Biro pa ni Jessica. That's up to you. Teka, may food pa ba? Wala ba po? Naubos po lahat ng pagkain. Yung counting natira pinadala na sa mga crew. Yun daw po yung bilin mo. Nagugutom ka ba, sir? Oo. Hindi ako halos nakakain kanina. Sino ba namang iniwan ng nobyo makikikain na maayos? Ay, alam mo ba? Gutom din ako. Hindi ako masyadong nakakain kanina. Nakaka-tense naman kasi yung mama mo. Ang daming tinatanong. Excited na excited. Humihirit na ng apo. Gusto daw niyang mag-alaga ng baby. Oh my gosh, si mama talaga. Pasensya ka na talaga at maraming salamat ulit ah. Binunot ni Jeremiah ang kanyang wallet at naglabas ng 10 piraso ng 1,000 peso bill at iniabot iyon sa dalaga. Here, this is for you. Ang dami naman yan. Para saan po yan? It's just way of say thank you sa pagtulong mo sa akin kanina. Naku, wag na po sir. Kaya nga po, tulong ang tawag doon kasi walang bayad. Libre lang. Pero kung gusto mong makabawi sa akin, ay libre mo na lang ako ng hapunan. Malapit nang kainin ng malaking bituka ko yung maliit kong bituka eh. Puro ka talaga kalokohan. Pero sige, gutom na rin ako. Saan mo ba gusto kumain? Kahit saan basta't may pagkain. Saan ba masarap kumain na sa location na to? May anlilugaw na malapit dito. Masalan ba yung tiyan mo? Hindi naman. May kasama nilang nilakad ang pwesto ng unlimited lugaw na hindi naman kalayuan sa venue nila. Noong una ay nagkakailangan pa sila pero nang makalipas ang ilang minuto ay panay biruan at kwentuhan na sila. Manaka-naka pa nga ang hinahampas ni Jessica ang braso ng binata at lalo naman siyang kinikilig dahil napakatigas ng muscles nito sa braso. Halatang panay workout ang binata. Hindi nagtagal ay narating nila ang kanilang destination. Sa labas pa lamang ay may nakapaskil na unlimited lugaw. Ito na pala yung sinasabi mo. Dami kumakain ah. Masarap siguro dito. Excited na sabi ni Jeremiah. Oo naman, at mura pa ang mga pagkain dito. Pwede ka ding magpadagdag ng manok at itlog, 50 pesos lang. Kung mahilig ka naman sa manghang ay meron silang chili garlic na ubod ng sarap. Lakas mong mang sales to ka.
Dati akong ahente ng kung ano-ano sir, kaya't magaling talaga akong magbenta. Biro ni Jessica. Umorder sila at kumain. Pumwesto sila sa isang lamesa na walang upuan. Nakabalot pa ng plastik ang mga mangkok para hindi na iyon huhugasan pagkatapos kumain ng customer. Inakala pa nga ni Jessica na atras ang mayamang binata pero nagulat siya na game itong kumain ng pagkain kalye. Panay ang kwentuhan nila na tila ba matagal na silang magkakilala. Okay pala dito eh. Nakatayo habang kumakain. Biro ni Jeremiah. Ganun talaga. Mas okay tong standing ovation para diretso baba ng pagkain at hindi tayo tataba. Biro din ni Jessica at halos mabulo na naman kakatawa si Jeremiah. Halos alas 10 na sila nang maghiwalay. Hala, alas 10 na pala? Hindi ko napansin. Kailangan ko nang umuwi at duty pa ako bukas na umaga. Takaw mo kasi. Nakailang refill ka ng lugaw. Ganun talaga sir, para naman sulit yung binayad mo. Ihatid na kita. Wag na sir, sanay naman ako mag-commute. Ayun sis, gabi na at delikado na. Para sa isang dalagang tulad mo, magbiyahe na mag-isa. Lihim na kinilig naman si Jessica. Napakagwapo naman kasi ng binatang ito at gentleman pa. Kahit pa nga napakayaman ito ay tila nire-respeto pa rin siya kahit na isang hamak na surfer lamang siya. Sige na nga, mapilit ka sir eh. Naglakad sila pabalik sa venue kung saan nila iniwan ang kotse ni Jeremiah. Biglang nakaramdam ng lungkot si Jessica. Iyon na at ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Kahit papaano ay naramdaman niya kung anong mahalin ng isang Jeremiah. Kahit nagpanggap lamang sila, ay naramdaman niya kung paano naging isang prinsesa na may Prince Charming tulad ni Jeremiah. Walang traffic pero halos hilingin ng dalaga na sana ay tumagal pa ang biyahe para makasama pa niya si Jeremiah. Maya-maya pa ay naihatid na nga ni Jeremiah si Jessica. Abot-abot ang pasasalamat ni Jeremiah sa dalaga. Lumipas sa mga araw ay tila wala na nga silang ugnayan. Ang totoo, malaki ang crush ni Jessica sa binata. Kahit naman sino ay magkakaroon ng crush dahil napakagwapo nito. Pero nag-aalangan siya dahil parang wala namang pag-asa. Nakita niya kung gaano kaklas at elegante ng nobya nito at malayong malayo ang isang tulad niyang mahirap lamang. Ang totoong maging si Jeremiah naman ay may nararamdaman para sa dalaga pero naging ibabaw ang trauma niya sa ginawa ni Doris. Natatakot pa nga itong magkaroon pang muli ng nobya, takot na siyang masaktan muli. Laking gulat na lamang ni Jessica ng isang araw ay nagising siya sa malakas na katok sa kanyang pinto. Teka lang! Grabe naman makakatok! Baka magiba yung pinto ko ah! Pupungas-pungas na sabi ni Jessica. Isang studio type na paupahan lamang ang tinitirhan nito kaya naman magigising talaga siya sa lakas ng katok ng ganyang pinto. Padabog na binuksan ng dilag ang kanyang pinto at nalaki ang mga mata nang makita si Jeremiah. Naalala niya na nakasuot pa siya ng pantulog. Wait lang po, timers! Ani Jessica at agad niyang isinarado ang pinto. Humablot siya ng isang tuwalyang pangligo at ibinalot iyon sa sarili. Tsaka, pinuksan ang pinto. Are you okay? Nag-aalala lang tanong ni Jeremiah. Hala, sorry po sir. Bakit kasi kayo nandito? Kaagaga pa kasi. Halos kakatulog ko lang. Galing kasi ako duty namin. Back to back kaya wala talaga akong tulog. Natatarantang sabi ni Jessica. Gulo-gulo pa ang kanyang buhok at ni hindi pa siya nakakapagilamos man lamang. I'm sorry kung nagising kita, Jessica. Okay lang sir pero bakit ka ba nandito? At paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Stalker ka no? Excuse me. I'm not a stalker. Parang kung hindi malalamang bahay mo, di ba't inihatid na kita dati? Ay, o nga pala. Sorry pero bakit ka nga pa nandito? Ano sadya mo? I need your help. Again, meron akong malaking problema. Sige, tutulungan kita basta't wag lang sa pera ha. Short din ako eh. Natatawa na naman ang binata pero pinilit nitong maging seryoso dahil seryoso din ang kanyang pakay. Inanap ko na mama ko. Hala, bakit daw? I think nagustuhan ka niya for me. Pero hindi ba't ang plano mo ay sasabihin mo sa kanila na iniwan mo ko? Tapos hindi na matutuloy ang kasal natin. Planchado na ang plano mo, hindi ba? Yeah, pero hindi ko kasi akalain na magugustuhan ka niya. At na hanapin ka niya. Bago pa man siya bumalik sa Amerika, baka pwedeng magpanggap ka uli. Malapit na rin naman sila bumalik sa Amerika. Pagbigyan mo na ang mama ko. Matanda na rin kasi yun at makulit na. Sure ba yan nalas na talaga to? Hindi ko galing manloko ng mga tao. Gusto lang talaga kitang tulungan. Oo naman, magpapasko na. Inayaw nila magpasko dito sa Pilipinas. Mas gusto nila magpasko sa Amerika. Kaya't I'm 100% sure
naalis din sila agad ng Pilipinas. Hinawakan ni Jeremiah ang mga kamay ni Jessica at saka tumitig sa mga mata nito. Muli siyang nakiusap. Please naman, Jessica. Ayoko ma-disappoint sa akin si Mama. Sige na nga, last na to ah. Pangako. Agad na naligo at nagbihis si Jessica at sumama kay Jeremiah para makipagkita sa mama nito. Binigyan pa niya ang dalaga ng bagong damit, sapatos at bag na susuotin sa pakikipagkita sa mama niya. Nakita sila sa isang restaurant at kita naman ni Jessica kung gaano kasaya ang matanda nang makita siya. Agad pa nga siyang sinulubong nito at hindi na hinintay na lumapit siya sa lamesa nila. Naisip nila na sulit ang kanyang pagpapanggap dahil meron naman siyang napasayang tao. Napadalas ang kanilang paglabas. Hindi na makatanggi si Jessica hanggang sa napapansin niya na hindi na siya kailangang pilitin o pakiusapan ni Jeremiah dahil kusa na siyang sumasama dahil nagiging masaya na nga rin siya. Napalapit na nga si Jessica sa pamilya ni Jeremiah. Sabik din kasi ito na magkaroon ng pamilya kaya naman hindi na rin niya napigilan ng sarili na mapalapit sa mga ito. Dahil nga sa pagpapanggap ay napalapit din sila Jessica at Jeremiah hanggang sa mahulog na ang loob nila sa isa't isa. Nagpaalam na rin ang binata na manliligaw at pumayag naman si Jessica. Ang totoo, nagpapakipot lamang siya pero gustong-gusto na niya itong maging nobyo. Halos araw-araw sila kung magkita at lumabas din sila kapag weekend. Isang araw ay bumuo ng plano sa Jeremiah para makuha na ang matamis na oo ni Jessica. Kumakain sila sa isang restaurant kung saan ang lamesa nila ay nakasandal sa isang giant aquarium. May mga lumalangoy na maliliit at malalaking isda. Makukulay ang mga ito kaya naman tuwang-tuwa si Jessica. Grabe, ang ganda naman dito. May ganito pala no? Ang mahal siguro dito. Halos umabot na nga sa tenga ang lalaki ng ngiti niya. Inanap ko talaga ang lugar na to. Dahil alam ko mahilig ka sa mga isda at aquarium. Gusto ko maging masaya ka sa special na araw na to. Ani Jeremiah. Ha? Bakit? Anong meron? Malayo pa naman ang birthday ko ah. Teka, birthday mo ba? Gulat na tanong ni Jessica. Alam ko hindi mo birthday. Hindi ko rin birthday pero special para sa akin ang araw na to. Paulit-ulit naman. Ano nga meron? Ngumuso si Jeremiah sa direksyon ng aquarium at nanlaki ang mga mata ni Jessica nang makita ang sorpresa ni Jeremiah. Sa loob ng aquarium ay may lalaking nakasuot ng pang scuba diving. Nakaharap ito sa kanila at may hawak na whiteboard kung saan may nakasulat na "Will you be my girlfriend?" Naitakip na Jessica ang dalawang kamay niya sa kanyang mukha at nagsimula na siyang maluha. Mahal na mahal kita, Jessica. Will you be my girlfriend? Madamdaming tanong ni Jeremiah. Oo naman, mahal na mahal din kita, Jeremiah. Gusto kong maging girlfriend mo. Gusto kitang alagaan at mahalin araw-araw ng buhay ko. Tumayo si Jeremiah at yumakap kay Jessica. Tanda mo tong petsa ngayon Anniversary natin yan. Pilyong sabi ng binata. Abay syempre, hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Huwag kang papa ka siguro. Plano kong pasahin ka sa araw-araw. Marami pang magiging masayang araw. Baka mahirapan ka pumili ng best. Hinalikan ni Jeremiah sa labi si Jessica at muli silang nagyakap. Iyon na ang simula ng kanilang buhay magnobyo. Naging napakasaya naman nila. Tinulungan ni Jeremiah na umunlad sa Jessica. Tinulungan niya itong makapagtayo ng sarili nitong negosyo. Nagsimula siya sa isang maliit na restaurant na may catering service din. Matagal din naman naging empleyado sa catering service si Jessica kaya naman may alam na rin ito sa pagpapalakad ng negosyo. O diba? At nagkatotoo rin ng sinabi ko kay mama na may resto at catering ka. Nagdilang anghel ako. Biro ni Jeremiah. Oo nga eh. Salamat sa lahat ng tulong mo ah. Ano ka ba? Maliit lang naman ang tinutulong ko sa'yo. Punan lang naman. Lahat yan ay ikaw na. Talent mo, skills mo at hard work mo. Pero salamat sa suporta at salamat sa pagtitiwala at paniniwala mo sa akin. Naputol ang kanilang paglalambingan nang biglang tumunog ang cellphone ni Jeremiah. Tumutunog ang cellphone mo. Oo nga, tumatawag si mama. Sagutin mo na at baka magtampo. Biro pa nito. Ilang minuto ding nag-usap ang mag-ina. Nang patayin ni Jeremiah ang tawag ay nakangiti pa ito kay Jessica. Oh, bakit ka nakangiti dyan? Anong meron? Niyayaya tayo ni mama na mag-dinner. Bukas, kasama sila papa. Bakit daw? Baka namimiss ka lang. Mas mahal ka na ata ni mama kaysa sa akin. Nakakatuwa na nga ang mama mo. Masaya din ako na
Para din akong nagkakaroon ng mama. Kaso lang minsan naiisip ko kung magugustuhan ba niya ako. Kung alam niya na hindi talaga ako anak mayaman. Sa tingin ko naman ay magugustuhan ka ni Mama. No matter what, she loves you. Di ka naman mahirap mahalin. Nambola ka pa eh. Sinugot na nga kita. Masaya silang kumain at nagkwentuhan pero maaga din silang umalis. May mga kinausap pa kasi si Jessica ng mga kliyente para sa catering. Nagpunta din siya sa mall para bumili ng magandang gamit para sa dinner nila kasama si Doña Maria. Iilan lang naman talaga kasi ang maayos niyang damit para sa mga espesyal na salo-salo o okasyon. Kinagabihan ay hindi rin siya makatulog. Ilang beses na rin niyang nakasama ang ina ni Jeremiah kaya't hindi niya maipaliwanag kung bakit sobra-sobrang kanyang kaba para sa dinner na iyon. Pakaramdam nga ni Jessica ay kapipikit pa lamang niya pero tumunog na ang kanyang alarm clock. Alas 8 na pala. Kailangan ko nang bumangon at puntahan ang mga kliyente ko. Pagkatapos ay dinner na with tita. Bakit ba ako't kinakabahan ng ganito? Bulong na Jessica sa kanyang sarili at napakamot pa siya sa ulo. Normal lang naman ang araw na iyon. Pareho inasikaso ni Jeremiah at Jessica ang mga gawain at meetings nila pagkatapos ay nagkita na sila para sabay silang magpunta sa restaurant para sa dinner nila kasama si Doña Marie. Masaya silang kumakain nang bigla na lamang dumating si Doris. Anong ginagawa mo dito, Doris? Gulat na tanong na Jeremiah. Doris? Akala ko ba nasa ibang bansa ka? Pati si Donya ay nagulat sa pagdating ng dalaga. Bakit parang hindi kayo masayang nakita ko? Bumaling pa si Doris sa matanda. Siya na po ba ang bago niyong paborito ngayon, tita? Hindi ba't ako ang dati ninyong paborito? Ano nangyari? Nakainom ka ata, Iha. Sa susunod na lang siguro tayo mag-usap. Pilit na umiiwas sa skandalong matanda. Tita, naisip niyo ba kung bakit magpo-propose si Jeremiah sa isang babae na hindi niyo kilala? At hindi sa akin? At sinimulan na nga ni Doris ang kanyang masamang plano. Iho, anong ibig niyang sabihin? Tanong ni Doña Maria sa kanyang anak. Tita, hindi siya magsasabi ng totoo sa inyo kaya't ako na lang magkukwento ng buong pangyayari. Iniwan ko siya nag-araw na magpo-propose sana siya sa akin. Hindi pa kasi ako handa nun. Huminga ng malalim si Doris at saka nagpatuloy sa kanyang salaysay. Nakarating sa akin ng balita na magpo-propose siya sa isang babae kaya't nag-imbestiga ako. Waitress siya sa isang catering services at galing sa mahirap na pamilya. Hindi nga siya nakatapos man lang ng high school. Namatay ang mahihirap niyang mga magulang kaya sa ampunan siya lumaki. Wala nga ang pampun sa kanya tapos kay Jeremiah pa siya mapupunta. Dire-diretsong sabi ni Doris. Nagimbal naman si Doña Maria. Totoo ba ang sinasabi niya, anak? Mama, let me explain po. Natatarantang sabi ni Jeremiah. So, totoo nga. Pag-uulit pa na matanda. Di po ito to, Mama. Dahil nga sa takot na pumangit ang tingin sa kanya ng ina ay muling nagsinungaling ang binata. Bumaling naman ang matanda kay Jessica. Totoo ba ito, Iha? Niloko mo kami? Hindi ko po kayo gustong lukuhin. Gusto ko lang pong tulungan si Jeremiah. Kinukumbansi ko nga po siyang magsabi na totoo pero natatakot po siya magalit kayo sa kanya o magbago ang tingin niyo sa kanya. Mahabang paliwanag ni Jessica. How can you do this to me? Emosyonal na tanong ni Jeremiah sa nobya. Ikaw ang magpaliwanag sa mama mo, Jeremiah. Pakiusap ni Jessica. Oh well, bahala na kayo umayos ng gulo niyo. I'm out of here. Maarating sabi ni Doris at naglakad na ito palabas ng resto. I can't believe this is happening. Nagtiwala kami sa Jessica. Minahal ka ng asawa ko pero niloko mo lamang kami. Galit na sabi ni Don Jose. Hindi po yun ganun, tito. Don't call me dito. Hindi ka na parte ng pamilya namin. Hindi kami mata pobre, Jessica. Tanggap namin ng tao. Kahit pa mahirap ito basta't maayos ang pagkatawat puso nito. Hindi mo kami kailangan lukuhin. Puno ng sama ng loob ang bawat kataga ng matanda. Sorry po. Umiiyak na sabi ni Jessica. Nasira mo ang tiwala namin sa'yo, Jessica. Pati na rin sa'yo, Jeremiah. Magulang mo kami. Paano mo kami nagawang lukuhin? Sumbat muli ng matandang babae. I'm sorry, Mama. Ayoko lamang bumaba ang tingin niyo sa akin. Kapag nalaman niyong iniwan daw ako ni Doris, kaya ako nakapagsinungaling sa inyo. Pero magulang mo kami. Sino bang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo kung hindi kami?
Masakit para sa amin na niloko niyo kami. Tumayo pa ang mag-asawa at umalis ng resto. Naiwan na nakaupo at magkatabi si Jeremiah at Jessica. Ilang minuto rin silang tahimik at si Jeremiah ang unang bumasag ng katahimikan. Di ako makapaniwalang ginawa mo yun. Seryosong sabi ni Jeremiah na walang emosyon ng boses nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit parang sa akin ka pagalit? Hindi ba't ideya mo naman talaga lahat ng ito? Tapos ngayon sa akin ka pagalit na galit ang parents mo? Depensa ni Jessica sa kanyang sarili. Pwede naman tayong gumawa ng dahilan para hindi sila magalit lalo. Teka lang ah. So dapat pala nagsinungaling tayo ulit? Dapat ba gumawa na naman tayo ng isa pang kasinungalingan? Hanggang kailan ka magsisinungaling sa mga magulang mo? Tapos ano? Ako na naman ang didiin mo? Wala ka pa sa desisyon ko. Sino ka ba sa tingin mo para pangunahan ng mga desisyon ko? Galit na sumbat ni Jeremiah. Ay, teka lang. Tinatanong mo ko kung sino ang ako para makialam? Hindi ba't girlfriend mo ko? Pagkatapos ng ginawa mo, I don't trust you anymore. Natulala si Jessica sa sinabi ng binata. Tila ibang tao ito sa lalaking minahal niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang siya pa ang may kasalanan sa nangyari gayong pinakaiusapan lang naman siya ni Jeremiah na magpanggap. Lalo namang nainis si Jessica nang maunang umalis si Jeremiah at iniwan siyang mag-isa sa restaurant na iyon. Naiiling na lamang siya nang umalis. Dumaan ang mga araw at hindi pa rin nagpaparamdam si Jeremiah sa dalaga kaya naman naisipan niyang puntahan ito sa bahay. Masama ang loob ni Jessica sa nobyo pero hindi naman siya makatiis na hindi sila nag-uusap. Naisa na niyang ayusin ang lahat. Hindi naman niya inaasahan na manadatnan pala niya sa bahay si Jeremiah ang dating nobyo nito. Nang pang-abot sila sa sala ng binata habang nasa kwarto pa ito. Bago lang kasi ang kasambahay at wala itong alam sa mga nangyari kaya pinapasok niya ang dalawang babae. Doris, ano ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Jessica. Excuse me, bahay mo ba to? Ang lakas naman nata ng loob mong questionin ng bakit ako nandito. Fake girlfriend ka lang naman. Pinagpanggap ka lang. Masyado ka naman atang umasa. Panakiputas ka lang. Alam mo ba yon? Nek-nek mo. Jowa ko ni Jeremiah at may totoong relasyon kami. Hindi na ito gawa-gawa lamang. Ew. Sa choice of words mo pa lang, napapaghalataan kang galing ka lang sa basurahan. Anyway, huwag ka pa kasiguro na may maayos nga kayong relasyon. I'm back. At alam mo, naman siguro kung gaano ako kamahal ni Jeremiah. Huwag kang asyumera. Iniwan mo na siya, hindi ba? Sa tingin mo, babalikan ka ba niya pagkatapos ng lahat ng ginawa mo at lahat ng sakit na nararamdaman niya dahil sa'yo? Are you trying to convince yourself? Aba, hindi. Yun lang ang totoo. Ako na ang mahal ni Jeremiah. Nakamove on na siya sa'yo. Tingnan lang natin. Habang nagtatalong dalawa, ay bigla namang bumaba ng sala si Jeremiah. Anong ginagawa niyo dito? Nagtataka si Jeremiah kung bakit nasa sala niya ang dalawang dalaga. Gusto kitang makausap. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Madami tayong kailangang pag-usapan. Di pa ako handang makipag-usap sa'yo. Teka lang. Ikaw ang nakasakit sa akin. Bakit parang ako pa ang may kasalanan sa'yo? Ayan yung sinasabi ko. Kaya't hindi pa kita gusto makita. Hindi mo naiintindihan ang gusto ko. Yung punto ko. Tama. Umalis ka na dahil ayaw ka na niyang makausap. Hirit pa ni Doris. Sige, Medyo. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo yun. I don't understand. Ikaw na ang iwan sa akin. Tapos ikaw pa yung tila nag-abol. Hindi kita iniwan kaya't hindi ko alam kung ano yung kinagagalit mo ngayong may nubi na ako. I know. May mali ang nagawa ko. I want you back. Nagsisisi na ako, Jeremiah. Pwede pa natin itong ayusin. Pakiusap ni Doris. Excuse me, anong maayusin? Nandito ako. Girlfriend niya ako. Sabat naman ni Jessica. Umalis na kayong dalawa, please. Magulong utak ko. Ayoko mo na kayo makausap. Ani Jeremiah sabay hawak sa noo na tila ba sumasakit na ang ulo sa konsumisyon sa dalawang babae. Wala rin namang nagawa ang dalawang babae kung hindi umalis. Naiwang naguguluhan si Jeremiah. Hindi mawarin ni Jessica kung saan ang galing ang galit ni Jeremiah sa kanya. Matagal-tagal na rin silang hindi nag-uusap hanggang sa nararamdaman na ni Jessica na wala na ring kapupuntahan ng kanilang relasyon. Kaya naman binuksan niya ang sarili niya sa posibilidad na magmahal ng iba. Si Martin ay isang katrabaho na matagal nang nagpaparamdam ng pagmamahal kay Jessica.
Pero sadyang kaibigan lamang ang tingin niya dito, pero nang magsimula siyang panghinaan ng loob sa relasyon nila ni Jeremiah, ay nagpakita ito ng suporta sa kanya. Napapadalas ang pagsasama niya ni Martin ha. Siya lang naman ang kasi ang nakakaintindi sa pinagdadaanan ko ngayon. Nandito lang naman ako para sa'yo. Alam ko. Pero ayoko naman kasing mabawasan ng oras niyo ng nobyo mo. Halos dito ka na nga tumira sa trabaho. Babawasan ko pa ba naman ang oras mo para sa kanya? Kung sa bagay may point ka din pero sana alam mo na I care for you, friend. Oo naman. Nakaka-relate din kasi si Martin dahil pinagdaanan din niya ito. Nasaktan din siya sa dating nobya niya. Matagal nang may gusto si Martin, hindi ba? Sabi nga din niya. Naku, ayun na nga bang sinasabi ko? Baka mag-take advantage yan sa'yo tapos ikaw naman marupok baka gawin mo lang siyang rebound mo. Mabait naman si Martin at hindi siya mahirap mahalin. Isa lang ang pwedeng maging laman ng puso natin. Kung nandyan pa sa puso mo sa Jeremiah, saan pa sisiksik si Martin? Ang dami mong sinasabi. Bala ka na nga dyan. Inis na umalis si Jessica pero ang totoo ay alam naman niyang tama ang kanyang kaibigan. Nahuhulog ang loob niya kay Martin dahil ito ang umaalalay sa kanya ngayong mahina at nasasaktan pa siya. Alam din niyang si Jeremiah pa rin ang laman ng kanyang puso pero alam din naman niyang naghihintay siya ng matagal pero wala na si Jeremiah. Ilang buwan ang nakakalipas pero hindi pa rin niya ito nakausap. Pakiramdam niya ay winakasan na nito ang lahat. Hindi nga nagtagal ay naging magnobyo sila, Martin at Jessica. Hindi rin nila maipaliwanag basta't bigla na lamang silang naging magnobyo. Ikinagulat ito ni Ana. Ano? Magnobyo na kayo? Paano? Bakit? Wala ka namang lamang binanggit sa akin. Ang totoo, ang bilis nga ng mga nangyayari bigla na lamang naging kami. Siguro dahil kailangan ko siya at kailangan din niya ako. Naku Beshi, rebound mo lang siya, kawawa naman yung tao. Pwede rin namang mahal ko siya, hindi ba? Ang judgmental mo naman. Ewan ko sa'yo, Beshi. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating si Martin. Babe, ready ka na ba? Ay, may lakad kayo? Oo, doon kami sa maghahapunan sa bahay namin. Gusto na rin kasi makilala nila nanay si Jessica. Nakangiting sabi ni Martin. Ay wow, ganong levels na agad kayo? Hindi ba bago pa lamang kayo? Gulat na tanong ni Ana. Lumuha na. Wala sa haba ng pagsasama yan. Nagmamahalan naman kami at iyon ang importante. Seryosong sabi ni Martin. O siya, mauna na ako sa inyo. Good luck! Nakataas ang kilay na sabi ni Ana. At nagabing ang iyon ay nagtungo sila sa bahay ni Martin at ipinakilala ito ni Jessica sa mga magulang nito. Payak lamang ang buhay ni Martin, hindi tulad ni Jeremiah na isang bilyonaryo. Walang trabaho ang kanyang mga magulang pero mayroon sari-sari store at babuyan ng mga ito kaya bagamat hindi mayaman ay hindi rin nila sila hikahos sa buhay. Sa tingin ni Jessica ay matatanggap naman siya ng mga ito dahil hindi sila kapareho ng mga magulang ni Jeremiah na napakataas ng standards. Simple lamang ang kanilang bahay at hindi tulad nga ng mansiyons at kondo ng pamilya ni Jeremiah. Halos magkasing edad din si Jessica at Martin kaya naman magkasundo sila. Magandang gabi ho. Magalang na bati ni Jessica. Magandang gabi, Iha. Nakahain na ako. Tara na at kumain na tayo. Baka lumamig pa ang mga pagkain. Nakangiting sabi ni Aling Linda, ang ina ni Martin. Sige po, salamat po, ani Jessica kay Aling Linda. Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Naalala tuloy ni Jessica ang mama ni Jeremiah na napalapit na rin sa kanya. Nalungkot siya at na-miss niya ang mga ito. Normal naman ang lahat. Masasabing maayos naman ang kanilang naging relasyon pero deep inside, alam ni Jessica na si Jeremiah ang mahal niya pero alam niyang hindi siya sasaktan ni Martin. Dumaan ang mga buwan at nag-propose si Martin at tinanggap naman ni Jessica. Naisip kasi niya na mas maigi nang kay Martin siya magpakasal. Kampante rin kasi siya, natanggap siya ng mga magulang nito. Alam ng mga ito ang buhay niyang nakaraan at ang buong pagkatao niya. Inayos nila ang kanilang kasal. Nasa isang butik si Jessica at namimili ng mga gown pati na rin ang kanyang mga bridesmaid nang biglang lapitan siya ng isang lalaki. Congratulations, kakasal ka na pala. Sambit ng lalaki. Napalingo naman si Jessica at nabitawan niya ang hawak niyang gown at sa tindi ng kanyang pagkagulat.
Jeremiah? Ikaw na ba yan? Ako nga to. Hi. Hello. Ano ginagawa mo dito? Wala. Napadaan lang. Congrats sa kasal mo. Paano mo nalamang ikakasal ako? May hawak ka ngayong gown. Oo nga pala. Sino mo pa pang asawa mo? Yung nobyo kong si Martin. Any advice naman dyan sa buhay may asawa? Awkward na tanong ng dalaga. Wala na kasi siyang maisip itanong. At naiilang siya sa sitwasyon. Abay, malay ko. Wala naman ako asawa. Hindi ba di kinasal na kayo ni Doris? Di Pagkatapos na ginawa niya, hindi ko na siya babalikan pa. Isa pa, di ko na siya mahal. Ikaw na yung mahal ko nun. Actually, ikaw pa rin naman yung mahal ko hanggang ngayon. Kaso wala na pala akong pag-asa. Kakasal ka na. Natigilan si Jessica. Pilit niyang tinatanggi sa kanyang sarili na mahal pa niya si Jeremiah. Pero ngayong kaharap niya ito ay hindi na niya maitatago na mahal pa rin niya ito. Humakbang si Jeremiah papalapit kay Jessica at hinawakan ang kamay nito. Uli na ba lahat? Nahihibang ka ba? Tinalikuran mo ko dati. Dahil ako ang sinisisi mo sa galit ng iyong ina. At ngayon ikakasal na ako, itatanungin mo ako kung huli na ang lahat. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob na tanungin ako ng ganyan, Jeremiah? Galit na sumbat ni Jessica. Inamin ko naman nagkamali ako pero nang na-realize ko ng mali ko, ay hinanap kita pero wala ka na daw sa catering services. Isinarado mo na rin yung negosyo mo. You blocked me. From all your social media accounts, di na kita mahanap. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Jeremiah. Umiiyak na siya pero tinapik lamang ng dalaga ang kamay niya. Ang tagal kong naghintay. Alam nga namang magpakatandang dalaga ako sa paghihintay sa'yo. Pabayaan mo na akong maging masaya. Pabayaan mong mahalin ako ng taong kaya kong mahalin ng tapat. At hindi dahil kailangan kong sundin ang mga gusto niya. Umiiyak na rin si Jessica at humakbang ito papalayo kay Jeremiah. Mahal na mahal kita, Jessica. Martin, love me unconditionally. Alam ko mahal mo pa ako. Nakikita ko sa mga mata mo. Nahihibang ka na. Tingnan mo ako sa mga mata ko. At saka masabing hindi mo na ako mahal. Hindi makasagot si Jessica. Sa mga oras na iyon ay gusto na rin niyang bumigay at sabihin kay Jeremiah na mahal pa rin niya ito. Gusto niya itong yakapin at mahigpit pero paano kung muli siyang masaktan? Paano niya iiwan si Martin? Ang taong tumanggap sa kanya ng buong puso. Ang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Binitawan ni Jessica ang suot niyang gown at patakbong nagtungo sa kanyang sasakyan. Pinaandar niya iyon ng matulin at saka nagpunta sa bahay ni Martin. Nagulat naman ito nang dumating ang future bride nito. Bakit ka nandito? Akala ko ba ay pumipili ka na ng gown mo? Gulat na tanong ni Martin. Oo. Pero wala kasi akong magustuhan tsaka namiss kita bigla. Ani Jessica sabay yakap kay Martin. Napaka-sweet naman ng future Mrs. Martin Ramos. Bungis-ngis nito. Swerte kasi ako sa'yo. Balalas ni Jessica. Ay, sana nga. Ay bukas na tayo magpakasal. At baka magawa ka pa sa akin. Biro ni Martin. Ano ka ba? Walang makakapigil sa kasal natin. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Ani Jessica. Pero, bakit ba nakaramdam siya ng pagka-guilty sa kanyang sinabi? Marahil dahil alam niya na si Jeremiah pa rin talaga. Kahit nagdadalawang isip sa kanyang nararamdaman, ay itinuloy ni Jessica ang pag-aayos sa kanilang kasal. Wala siyang dahilan para iwan si Martin at hindi rin niya ito kayang saktan, pati rin ang mga magulang at pamilya nito na naging napakabuti sa kanya. Nang dumating ang araw ng kasal ay balisang-balisa sa Jessica at naramdaman ng agad iyon ni Anna na kanyang maid of honor. Isang oras pa bago ang kasal mo. May pagkakataon ka pa para umatras. Sabi ni Beshi na nakabungis-ngis pero alam ni Jessica na seryoso ito sa sinasabi nito. Hindi ko kaya saktan si Martin. Walang emosyon na sabi ni Jessica. Hindi mo siya kayang saktan. Dahil mahal mo siya o dahil nagigilty ka? Tila nang usisang tanong ni Anna. Does it even matter? Hindi ko siya sasaktan, period. Pati ang mga magulang niya ay napakabuti sa akin. Hindi ko sila ipapahiya. Paliwanag ni Jessica. Makulit si Anna at talaga namang ayaw nitong tantanan si Jessica. Eto, rhetorical question lang ah. Paano kung okay ang lahat? Paano kung nasa ibang mundo o dimension ka na wala kang masasaktan? Sinong pipiliin mo? Si Jeremiah o si Martin? Pipiliin mo ba yung mahal mo o yung mahal ka? Hindi makasagot si Jessica.
Isang luha ang tumulo sa pisngi nito. Tumango si Ana at niyakap si Jessica. Una pa lang winarningan na kita, hindi ba? Na baka maging rebound mo lang si Martin. Bumitaw si Jessica sa yakap ng kanyang matalik na kaibigan at naglakad ng paulit-ulit suot ang kanyang wedding gown. Pinilit ko namang mahalin si Martin. Deserve naman niyang mahalin. Napakabuti niyang tao. Bumuntong hininga si Ana. Ay na nga eh. Kung bakit hindi ka magpapakasal kay Martin, ay masasaktan mo siya at magagalit siya sa'yo. Kamumuhian ka niya pero mawawala din yung makalipas ng ilang buwan o taon. Pero kung magpapanggap kang mahal mo siya at pakakasalan mo siya, baka habang buhay mo siyang masasaktan. Habang buhay mong pahihirapan ng sarili mo. Mahabang sabi ni Ana. Nailing na lamang si Jessica. Pakakasalan ko si Martin at magiging mabuting may bahay ako sa kanya. Napatigil ang kanilang pag-uusap nang pumasok ang event coordinators na kaibigan din nila. Dahil nga pareho silang naka-catering service ay madami sa kanilang mga kakilala ang nag-sponsor sa kanilang kasal. Ang mga bulaklak at disenyo sa simbahan at sa reception venue ay regalo sa kanila ng kaibigan nilang may flower shop business. Ang mga photographers at videographers ay libre dahil mga kaibigan ni Martin ng mga ito. Magaling makisama sila Martin at Jessica. Madami rin silang natulungan kaya naman madami ding gustong tumulong para maging memorable ang kanilang espesyal na araw. Jessica, nandito na ang bridal car. Taray mo ah, ang ganda ng coaching hahatid sa'yo sa simbahan. Balita ko sa kaibigan ni Martin ang nagarang BMW na yan. Paano? Ready ka na ba? Sabi pa ng event coordinator. Ready na po ako. Magalang na sagot ni Jessica at naglakad na sila papunta sa nakaparadang kotse. Dala ni Ana ang maliit na bag niya na naglalaman ng cellphone at wallet niya, pati na rin iilang maliit na personal na gamit. Inakay nila si Jessica pasakay sa bridal car. Wala na siyang mga magulang kaya naman si Ana ang kasama niya sa sasakyan. Tahimik sila sa buong biyahe. Hinawakan ni Beshi ang kamay ni Jessica na para bang sinasabi na sinusuportahan niya ito anuman ang mangyari. Kumakabog na ang dibdib ni Jessica nang tumigil ang kotse sa harap ng simbahan. Tinulungan ng mga coordinators na bumaba ng kotse si Jessica at naglakad na ito papuntang altar. Emosyon na lang lahat dahil sa ganda ng kanta sa simbahan. Maganda din ang pagkakadesenyo ng mga kaibigan nila sa simbahan. Nang nasa altar na sila Jessica at Martin ay nagsimula na ang sakramento ng kasal. Inakala ng mga bisita na magiging maayos ang lahat pero bigla na lamang dumating si Jeremiah. Mahal na mahal kita, Jessica. Pinagsisiyod ko na sakto kita pero di pa wala lahat. Maaari pa nating ayusin ang ating relasyon. Madamdaming sabi ni Jeremiah. Ano bang ginagawa mo dito? Huwag kang mag-eskandalo. Huwag mong guluhin ang kasal namin ni Martin. Ipinapahiya mo siya at ang mga magulang niya. Galit na sigaw ni Jessica. Ako mahal mo, Jessica. Alam natin yung pareho. Kapag tinuloy mo ang kasal na to, di lamang sarili mo ang mahihirapan at sasaktan mo kundi pati na rin si Martin. Dagdag pa ng binata. Umalis ka na. Pakakasalan ko si Martin. Seryosong sabi ni Jessica at tumalikod na ito kay Jeremiah. Nagsisimula ng magbulungan ng mga bisita. Kanya-kanya na sila ng haka-haka. Nagulat si Jessica nang hawakan ni Martin ang kanyang kamay. Sige na, sundin mo na ang puso mo. Ano bang sinasabi mo, Martin? Pakakasalan kita. Hindi kita kayang saktan. Tumutulo na ang mga luha sa pisngi ni Jessica. Pakakasalan mo ko. Dahil ayaw mo akong masaktan. Di dahil sa mahal mo ko. Marahang sabi ni Martin. I'm sorry, Martin. Tuloy-tuloy na ang mga luha ni Jessica. Alam ko si Jeremiah pa rin ang laman ng puso mo. Kaya huwag kang mag-alala. At hindi naman ako galit sa'yo, Jessica. I know you tried. Naging mabuting nobya ka sa akin pero naintindihan ko na hindi ako mahal mo. Ramdam ko naman na pinilit mo ako mahalin pero wala tayong magagawa kung si Jeremiah pa rin naman ang puso mo. Masakit pero mawawala din to. Kayang magsakripisyo ng taong nagmamahal. Alam ko hindi mo ako iiwan. Dito. Dahil ayaw mo akong mapaya. Sila naman ang hilingin ko sa'yo. Huwag mong kakalimutan na minahal kita. Pagkasabi na yun ay binitawan ni Martin ang kamay ni Jessica at humarang ito sa mga bisita. Magsiuwi na ho tayong lahat. Wala na akong magaganap na kasal. Dahil hindi ako papakasal kay Jessica. Pasensya na ho kung
Nasayang ang oras ninyo. Madamdaming sabi ni Martin at naglakad ito palabas ng simbahan. Sinadya pa ni Martin na siya nang maunang lumabas ng simbahan para hindi magmukhang masama si Jessica. Hanggang sa muling sandali ay iniisip pa rin nito ang kapakanan ng dalaga. Masasabing ang tunay at wagas ang pagmamahal nito para kay Jessica. Humahagulgol na si Jessica at nilapitan na ito ni Ana. Huwag ka na umiyak. Desisyon naman yun ni Martin. Mahal ka niya at ayaw kanyang isakripisyo para sa kaligayahan mo. Kaya't huwag mong sayangin ang pagpaparaya niya. Habulin mo na si Jeremiah. Emosyonal na sabi ni Ana. Tinulungan niyang magbihis si Jessica. Tsaka ito nagtungo sa bahay ni Jeremiah. Pinapasok siya ng mga kasambahay pero ang ina ni Jeremiah ang nakaharap niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong na Doña Maria. Asan po si Jeremiah? Kailangan ko siyang makausap. Sagot ni Jessica. Wala siya dito. Masyadong masakit para sa kanyang pagpapakasal mo sa lalaking hindi mo naman talaga mahal. Maldita ang sabi ng matanda. Hindi ho ako nagpakasal. Si Jeremiah pa rin po laman ng puso ko. Nasaan po siya? Kailangan po siyang makausap. Pagmamakaawa na Jessica. Hindi ka nagpakasal? Gulat na tanong ng matanda. Si Jeremiah pa rin po ang mahal ko. Ani Jessica. Tila biglang nagliwanag naman ang mukha ng matandang babae sa kanyang narinig. Nandun siya sa condo niya sa BGC. Magpahatid ka sa driver ko. Teka, hetong susi sa condo niya. 43rd floor, unit 4377. Dalian mo at baka makaalis siya papuntang Taiwan. Nag-book siya ng flight at doon na daw siya magpapalipas ng sama ng loob. Nagmamadaling umalis si Jessica. Pero nagulat siya nang pigilan siya ng matanda. Jessica, wait. Po? Tanggap kita. Tanggap ka ng pamilya namin. Nabigla lang ako na malaman kung nagpapanggap kayo pero hindi niyo naman ibig sabihin nun ay hindi ka namin tanggap. And I'm sorry it took a while bago ka namin hanapin. Pero mahal ka namin. Mahal na mahal ka ni Jeremiah. Lumuluhang sabi ng matanda. Salamat po. Maraming salamat po. Patakbong, bumalik si Jessica at niyakap si Doña Maria. O sige na, bumalik ka na at bilisan mo anak. Ani, Doña Maria. Salamat po mama. Nakangiting sagot ni Jessica. Tumakbo na si Jessica palabas ng bahay at sumakay ng kotse. Inihatid siya ng driver papunta sa condo ni Jeremiah sa BGC. Araw ng Sabado noon kaya naman matindi ang traffic. Hindi mapakali si Jessica sa pagkakaupo sa passenger seat ng kotse at maya-maya at may tinanong ang driver kung malapit na ba sila sa kondo. Lumipas ang mahigit 1 oras at dumating na sila sa kondo ni Jeremiah. Dali-dali siyang sumakay ng elevator papunta sa 43rd floor. Hingal na siya sa pagtakbo. Binuksan niya ang pinto gamit ang susi na bigay ng mama ni Jeremiah pero madilim sa isang lamp lamang ang nakabukas. Naglakad-lakad si Jessica at nakita niyang nasa balkonahe pala ang binata. Nagkakape ito at nakatingin sa malayo. Nasa sala ang mga bagahin nito. Sa tingin ni Jessica ay paalis na talaga ito kaya't laking tuwa niya na naabutan pa niya ito. Kape ka ng kape tapos. Di ka naman makakatulog niyan. Biro ni Jessica. Napaigtad naman sa gulat si Jeremiah. Jessica, anong ginagawa mo dito sa kondo ko? Paano ako nakapasok dito? Secret. Pang-aasar ni Jessica. Ano bang ginagawa mo dito? Baka magalit ang asawa mo kapag nalaman na nandito ka. Di magandang tingnan na tayong dalawa lamang nandito. Pasusot ni Jeremiah. Wala namang magagalit dahil wala naman akong asawa. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ni Jeremiah. Di naman ako nagpakasal kay Martin. Bakit? Dahil ikaw ang mahal ko. Alam ni Martin yon at nagparaya na lamang siya. Gusto daw niya ako maging masaya. Handa ka bang ayusin ang lahat? Oo naman. Kaya nga ako nandito eh. Ikaw naman kasi grabe ka magtampo. Sorry na nga. Di ko kaya mawala ka sa buhay ko, Jessica. Madamdaming sabi ni Jeremiah at bigla itong lumuhod sa isang tuhod na naglabas ng isang kahon na maliit. Binuksan niya ito at nakitang dalaga ang isang singsing na may malaking diamante. Ngumiti si Jessica pero hinila niya patayo si Jeremiah. Ayan na naman tayo eh. Padalos-dalos ka na naman. Ayusin mo na natin ang lahat bilang magnobyo. Kapag okay na tayo, tsaka mo na ako ulit tanungin. Sigurado namang papayag ako pero ayoko magmadali. Gusto ko nasa tamang tiyempo ang lahat. Fine. I-enjoy mo na natin ang lahat bilang magnobyo. Ani Jeremiah at niyakap niya nang mahigpit si Jessica. Naging maayos naman ang lahat. Sa huli ay natanggap naman niya
o siya ng ina at ama ni Jeremiah. Hindi naman daw sila matapobre at sana lang daw ay nagsabi sila ng totoo. Naka-move on na din si Martin at nakahanap siya ng babaeng mamahalin at ipaglalaban siya. Hindi niya pinagsisisihan ang pagsasakripisyo para kay Jessica. Makalipas ang 1 taon ay nagpakasal sina Jeremiah at Jessica. Dumalo si Martin dahil hindi na masama ang loob nito at isinama pa niya ang kaniyang bagong nobya. Si Anna pa rin ang naging maid of honor ni Jessica. Lalo pang ang tumibay ang pagiging mag-best friend nila. Hindi kalaunan ay nagkaanak na rin sila Jessica at Jeremiah ng isang baby girl at tuwang-tuwa sila Doña Maria at Don Jose dahil meron na silang sanggol na aalagaan. Matagal na nilang inaasam-asam na maging lolo't lola. Doble ang tuwa nila dahil babae pa ang naging anak ng dalawa. Pride ang madalas na pag-ugatan ng hiwalayan. Naging masyadong ma-pride si Jeremiah at muntik nang mawala sa kanya si Jessica. Mabuti na lamang at unconditional ang pagmamahal ni Martin at nagparaya ito. Mabuting tao at mapagmahal si Martin. Kaya naman ay binayaan din siya ng taong magmamahal sa kanya ng tunay. Guys, I need this night to be perfect. Naibigay na sa inyo ng team leader ninyo ang complete instructions. Kaya't inaasahan ko na magagawa niyo